Miss Universe Philippines Paranaque, tinanggihan si Winwin Marquez. Hello Cruellas, mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Intro, paso! Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. At sa 23,000 subscriber ko po, maraming salamat at sa lahat ng pagmamahal at suporta ninyo sa akin. Ngayon, pag-uusapan natin ang Miss Universe Philippines Paranaque. Hindi si Winwin Marquez ang ipinadala sa Miss Universe Philippines competition. O, diba? Nalokang mga pageant fans kasi na-expect nila na si Winwin nga ang mag-represent ng Paranaque. Pero naglabas kanina, ngayon lang, ang Miss Universe Paranaque na hindi si Winwin Marquez ang kanilang ipadala sa Miss Universe Philippines, kundi si Miss Jenny Kim Agasid ng bonggang-bongga. Si Jenny Kim Agasid nga ang representative ng Miss Universe Philippines Paranaque at saka sa Mr. Pilipinas Worldwide ay ipapadala ng Paranaque si James Celeridad ng bonggang-bongga. Kaya nakakaloka. So, si Winwin Marquez ay tutuloy pa ba sa Miss Universe Philippines or maghahanap siya ng lugar kung sino or accredited partner na pwede niyang i-represent kung sakali man nasasali siya sa Miss Universe Philippines. Ano ang masasabi ninyo guys kay Miss Jenny Kim Agasid na bagong Miss Universe Philippines Paranaque? It's a no or it's a yes or it's better luck next time? Ayan, comment down below lang kayo ng mga pa-eksena ninyo dyan guys ng bonggang-bongga about sa pag-appoint kay Jenny Kim Agasid ng Miss Universe Philippines Paranaque. Punta naman Punta naman tayo dito sa kapitbahay nila, Miss Universe Taguig. Sino ba talaga ang ipapadala ng Miss Universe Taguig? Maraming ang haka-haka dahil umuwi si Katrina Di Moranan at see you, minamahal kong Pilipinas. Yung see you, mahal kong Pilipinas ba? Yes, see you, mahal kong Pilipinas ay si Miss Katrina Di Moranan daw di umano kasi umuwi ng Pilipinas. Maririnig naman na ba natin ang kanyang tagline na I love chicharon? Ng bonggang-bongga. Or etong ang kanilang representative nung 2022 sa Miss Universe Philippines na si Katrina Ligado. Or diba? Etong si Christy McGarry ang kanilang representative noong 2024. Last year lang. So, para sa inyo sino? Pag-usapan natin yan. When it comes sa beauty, so pipiliin ko talaga si Kat Ligado. When it comes sa age and freshness, si Kat Ligado din yung gusto ko. When it comes sa pasarela, si Kat Ligado pa rin. Yung when it comes sa brain cells parang wala ako nun. Wala ako nun ng bonggang-bongga. I think Katrina Di Moranan is the competition. When it comes sa stunning at saka aura, when it comes to stage, naniniwala talaga ako kay Christy McGarry. Kaya niyang kasi performance level din kasi si Christy McGarry at yung mga pa-eksena niya ay kabog na kabog. Kaya when it comes to performance at saka aura at saka charisma sa stage, I think Christy McGarry slay the competition. Kasi itong si Katrina Ligado ay medyo na parang hindi ko masyadong feel yung kanyang oras sa stage kasi may pagka mahiyain ba or lack of confidence, mga ganong level. Tapos, si Katrina Di Moranan ay mukhang wala nang ile-level up yung charisma niya. Kung anong nakita natin nung 2012, wala, consistent lang naman hanggang sa ngayon. So, let's see kung kayo ang papipiliin. Kat Ligado, Katrina Di Moranan, or Christy McGarry. Or iba na lang.
Mas mabuti na bang iba na lang? Kasi syempre si Katrina Dimaranan nag-represent tong 2021. At naging first runner-up siya ni Beatrice Luigi Gomez. Hindi naman first runner, parang Miss Universe Philippines Tourism. Tama ba? Yes, tama. Tapos, noong 2022 naman, si Katrina Ligado din. At naging second runner-up siya. Hindi siya umangat doon sa tourism at saka kung charity. O, di ba? Second runner-up siya. Dahil sa kanyang Q&A, kahit na authentic yung sagot niya, naligwak pa rin siya kasi wala ngang alam niyo yun, si Katrina Ligado, walang sustansya yung sagot niya at that time. Pero para sa akin, isa yun sa mga authentic na sagot. Kasi nagpapakatotoo lang naman siya. Pero hindi umobra yun sa mga judges ng bonggang-bongga. But still, very fresh and beautiful and young. Diba? Alam naman ninyo ang aking masasabi pag inclusive, di ba? I'm not in favor. Parang ako lang naman yung may kapangyarihan, nakakaloka. So, etong si Christy McGarry, umabot din siya ng 5. Lahat kasi silang tatlo umabot ng 5 at nag-4th runner-up. Yun nga ang problema niya, Q&A din ang problema niya. Nung Miss Universe Philippines, kasi nga kinabog siya ng mga ibang kandidata, kahit ni Tara Valencia nga na hindi bongga ang Q&A, kinabog pa rin siya. So, kailangan niya, kung sasali siya, level up talaga ng bonggang-bongga. Hindi lang yung ginawa niya last year, mas bonggahan pa niya ngayon. Mga times 1,000 volts. Gana! Mga times 1,000 volts na energy pa yung idagdag niya. Malay mo, umangat na siya ng isa for third runner-up na siya. Charot lang. Hindi. Ayun lang. Kailangan talagang i-level up niya yung sarili niya. Hindi pwede na yung last year na ipapakita ni Christy McGarry, ay ipapakita niya ngayon. At tapos si Katrina Ligado, kailangan, wala nang butas Perfect na sana Nasira lang talaga sa Q&A. Iwas-iwasan na rin yung iwas-iwasan na rin yung pagkape. Kasi nagtitake ka lagi ng kape ka. Charot lang. Charot lang, hindi. Para iwas ka ba, dinadaga kasi siya pag Q&A, di ba? Nakakasagot, nakakapag-English, pero talagang di ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Bakit feeling ko pati small intestine niya pag Q&A na nangangatog. So, dapat kunin mo ang lakas ni Gaisel Ortega kahit hindi pa-imbornal yung sagot ko. Confident pa din. Charot lang. Ayun lang, join ka. Di ba? Tapos si Katrina Dimaranan, sana naman level up na. Ayoko nang makita yung pag-compete mo sa supranational, pag-compete mo sa Binibini, pag-compete mo sa Miss Universe Philippines, level up mo naman yung sarili mo, kung gusto mo talagang sumali. Kung para naman matuwa-tuwa naman kami sa performance mo. Hindi yung standard lang din yung performance mo Katrina Dimaranan ka na, 'di ba? Katrina Dimaranan, malaking beauty queen, malakas na beauty queen, matangkad, matalino, pero yung performance, di konting energy. Uminom ka ng extra juice kung pwede lang, o 'di ba? Kasi kailangan natin to, pero hindi ko naman sisisi kasi may edad ka na, pero syempre lalaban ka sa mga bago, mga fresh. So kailangan energy dapat, kailangan hindi pwede balakangan dapat ang labanan. May itinatago kang ganda, may itinatago kang talino. So energy hindi yung ganun-ganunan mo lang kami doon. At saka naghanap ka na ng tagline, wag na yung I love chicharon. Charot. Diba? Pero kung sino man ang napagdesisyonan ng Miss Universe Taguig na mag-represent sa kanila sa Miss Universe Philippines, ay wala naman na tayong problema. Ang sana lang, level up talaga ang performance at hindi na natin makikita yung performance nila the last time na nag-compete sila. So kung ako ang tatanungin kung sino ang personal favorite ko, hopefully si Kat Ligado ang mag-represent ng Taguig. Akin lang yon. Pero kung sino man si Christy man or si Katrina Dimaranan, okay lang. Mas maganda nga, di ba? Bardagulan sila ng bonggang-bongga. Tapos si Kat Ligado mag-represent na lang ng BGC. Meron ba ganun? Charot lang.
Ayun nga, ang ingay-ingay sa labas. So, ang ingay-ingay ko din dito. Kayo guys, matutuwa ba kayo sa pagbabalik ng mga former representative ng Miss Taguig? Hindi pa nila inubos, pati sana si Sandra Lemo noon. Di ba? Para bonggang-bongga. But, sana magbigay ng bonggang-bonggang performance level ang representative ngayon ng Taguig kasi lagi naman silang nasa top 5. Kumbaga sila ang isa sa mga front runner talaga when it comes sa Miss Universe Philippines bukod doon sa Cebu Province. Di ba? At saka Cebu City. Sila talaga ang legit na front runner kasi since 2020 hindi sila nawala sa semi-finalist or sa top 5. Dalawang semi-finalist kasi nung 2020 at saka nung 2023. Pero nung 2021, 2022 at saka 2024, top 5 yung Taguig. So, ang lakas talaga ng Taguig when it comes sa pageantry at when it comes sa sash factor sa Miss Universe Philippines. Sana mag-appoint kayo ng deserve at saka panalunin. At sana sa susunod na taon, magpa-pageant na kayo, huwag na kayong appoint, nakakaloka. Alam kong marami namang magaganda dyan sa Taguig, kaya push lang yan. So there you go guys, maraming salamat at nanonood kayo sa aking vlog for today. Sana po ay suportahan ninyo ang aking mga vlogs and live. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Mwah! Paalam!